Pinagpalang araw mga bata! Welcome sa ating Shepherd's Kids Identity. Kamusta naman kayo mga kids? Panalangin ni Teacher Ems, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ngayon mga bata, sa araw na ito may bagong Bible story na naman tayong matututunan. Kaya munting paalala, paupo, makinig at tumingin sa inyong mga screen para marami kayong matutunan. Ang Bible story natin sa araw na ito ay patungkol sa Elisha's room. At ito rin ay patungkol sa woman of purpose, kung paano pinakita ng babae sa ating kwento ang kanyang layunin. Ngayon mga bata, bago tayo dumako sa ating Bible story, may tanong muna ako sa inyo. Sino sa inyo ang gumagawa ng kabutihan sa kapwa o sumusunod sa utos? Masaya ba kayo kapag ginagawa nyo iyon? Sa tingin nyo mga bata, para kanino ang serbisyong ginagawa ninyo? Tandaan mga bata, bawat isa sa atin ay lingkod ng Diyos. Kaya anumang kabutihan ang ipakita natin sa kapwa, dapat ang Diyos ang napapapurihan sa mga ginagawa natin. Sa ating kwento ngayon, ating pakinggan kung paano nagpakita ng kabutihan ang babaeng sumusunod sa layunin ng Diyos para sa kanyang buhay. Okay mga bata, ang Elisha's room ay title lamang. Ngunit ito ay iikot sa woman of purpose, kung paano pinakita ng babae ang kanyang layunin na ibinigay sa kanya ng ating Panginoon. Kaya mga kids, makinig ng mabuti sa ating kwento ngayon para marami kayong matutunan. Ang ating Bible story ay makikita natin sa Biblia sa ikalawang mga hari, Kabanata 4, talata 8 hanggang 17. Minsan, si Eliseo ay pumunta sa Sunem. May isang mayamang babae roon at siya'y inanyayahang kumain sa kanila. Mula noon, doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na iyon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, "Natitiyak kong isang banal na lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit di natin siya ipagpagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan at ilawan." Isang araw, bumalik nga roon si Eliseo at doon siya nagpahinga sa silid na inihanda para sa kanya. Tinawag niya ang katulong niyang si Gehazi at sinabi, "Tawagin mo ang babaeng Sunamita." Tinawag nga nito ang babae at di nagtagal ay dumating ang babae. Sinabi niya sa kanyang katulong, "Sabihin mong pinasasalamatan natin ang paggagawa niya ng tuluyan nating ito. Itanong mo kung ano ang maitutulong natin sa kanya bilang ganti sa kaabalahan niya sa atin. Baka may gusto siyang ipasabi sa hari o sa pinuno ng hukbo. Wala kayong dapat alalahanin. Nasisiyahan na po kami sa pamumuhay rito sa piling ng aming mga kababayan." Sagot ng babae. Pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Gehazi, "Ano kaya ang maitutulong natin sa kanya?" Sumagot si Gehazi, "Wala po siyang anak at matanda na ang kanyang asawa." "Tawagin mo siyang muli," utos ni Eliseo. Kaya't bumalik ang babae at tumayo sa may pintuan. Sinabi sa kanya ni Eliseo, "1 taon mula ngayon ay mayroon ka ng anak na lalaking kakalungin." Sinabi ng babae, "Mahal na lingkod ng Diyos, huwag na po ninyo akong paasahin." Ngunit dumating ang araw at naglihi ang Sunamita. At tulad ng sinabi ni Eliseo, nanganak siya ng isang lalaki makalipas ng halos 1 taon mula nang sabihin ito sa kanya. Doon nagtatapos ang ating kwento. Ngayon mga bata, ating alamin ang woman of purpose. Sa Tagalog ay babaeng may layunin. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Siya ang babaeng inihanda ng Diyos para sa kanyang layunin upang matugunan ang pangangailangan ng kanyang lingkod. Katulad sa kwento,
Si Eliseo ay tapat na isang lingkod ng Diyos, kaya inihanda ng Diyos ang kanyang pangangailangan, katulad ng matitirahan o silid na kung saan inihanda ng Diyos sa pamamagitan ng babaeng Sunamita na may layunin para makapagbigay kaluwalhatian sa Diyos. Ayan, so ngayon mga bata, ito naman ang katangian ng taong sumusunod sa layunin ng Diyos. Makinig ng mabuti mga bata, dahil ang katangian na ito dapat ay taglayin din natin bilang tayo ay tagasunod ng Diyos. Unang katangian ng taong sumusunod sa layunin ng Diyos ay she has a discernment spirit. Sa Tagalog, mayroon siyang espiritu ng pag-unawa. Sabi sa verse 9, natitiyak kong isang banal na lingkod ng Diyos ang taong ito. Yun ang sinabi ng babaeng Sunamita. Ang isang tao na sumusunod sa layunin ng Diyos ay may pag-unawa o pagkilala sa bawat lingkod ng Diyos, katulad ng babaeng Sunamita. Nakilala niya si Eliseo bilang isang banal na lingkod ng Diyos. Kaya sa tuwing nagpupunta ng Sunem si Eliseo, siya ay pinapatuloy ng babaeng Sunamita sa tahanan nito at pinapakain. Ginagawa iyon ng babae upang makilala rin ang Diyos at makapagbigay papuri sa Diyos. Pangalawa, she has a compassion heart. Sa Tagalog, mayroon siyang pusong mahabagin. Sabi sa verse 10, bakit di natin siya ipagpagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan at ilawan. Mga bata, ang isang tao na sumusunod sa layunin ng Diyos ay may pusong mahabagin, katulad ng ginawa ng babaeng Sunamita. Binigyan niya ng maayos na silid si Eliseo, hindi dahil siya ay mayaman, kundi ito ang nais ng Diyos na gawin niya at alam niya na ito ang makakapagbigay kaluwalhatian sa Diyos. Ano man ang estado natin sa buhay, mayaman man o mahirap, ay palaging gawin kung ano ang plano o layunin ng Diyos sa ating buhay upang makilala siya sa lahat ng ating ginagawa. Ikatlo, she is a contented woman. Siya ay babaeng kontento na. Sabi sa verse 13, wala kayong dapat alalahanin, nasisiyahan na po kami sa pamumuhay rito sa piling ng aming mga kababayan. Ang isang tao na sumusunod sa layunin ng Diyos ay marunong makontento sa kung anong mayroon sila at marunong magtiwala sa Diyos sa lahat ng sitwasyon. Kaya ang babaeng Sunamita ay pinagpala ng Diyos sa akala nilang imposibleng mangyari na sila ay magkakaanak pa ng kanyang asawa. Ito ay pinagkaloob sa kanila ng Diyos. Sabi doon, isang taon mula ngayon ay mayroon ka ng anak na lalaking kakalungin. At makalipas nga ang halos isang taon ay nangyari ito. Kaya mga bata, tandaan, walang imposible sa Diyos. Lahat ay kaya niyang ipagkaloob sa atin kung tayo ay susunod sa kanyang layunin o purpose sa buhay natin. Ang nais niya ay ang kabutihan para sa ating buhay. Matutong sumunod at taglayin ang katangian ng taong sumusunod sa layunin ng Diyos. Kaya mga bata, matutunan natin mula sa kwento ng babaeng Sunamita na siya ay may naging malaking tungkulin kay Eliseo at sa iba pang kababayan niya sa Sunem. Hindi nila pinagdamot ang karangyaang mayroon sila para tumulong sa lingkod ng Diyos at sa mga kababayan nila sa Sunem. Matutuhan din natin na hindi kailangang may kapalit para tayo ay tumulong sa ibang tao. Maging katulad tayo ng babaeng Sunamita na kapag tayo ay mayroong biyaya, ibahagi natin ito sa iba mas mahigit pang nangangailangan. Tandaan natin na mas alam ng Diyos ang kanyang ipagkakaloob sa atin, kaya huwag nating limitahan ang kakayahan natin. Patuloy na sumunod, magtiwala sa layunin ng Diyos at magbigay papuri sa Kanya sa lahat ng iyong ginagawa. Ikaw, ako, at tayong lahat ay may layunin para sa gawain ng Diyos dito sa lupa. Kaya patuloy lang magpagamit sa Kanya upang makapagbigay kaluwalhatian sa Diyos at makilala siya ng iba pa sa pamamagitan ng ating buhay at sa pagsunod sa Kanya. Munting paalala mga bata, tayo ay anak ng Diyos. Mahalaga na magkaroon tayo ng relasyon at matibay na pananampalataya sa Diyos.
Magagawa natin ang purpose natin sa mundong ito kung tayo ay makakapagbahagi ng ating pagpapala at magpagamit sa layunin mula sa kalooban ng Diyos. Palaging manalangin na may pagpapasalamat, pagpapakumbaba at pagtitiwala sa Diyos. Tandaan mga bata, ating dapat taglayin ang katangian ng taong sumusunod sa layunin ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng magandang buhay at makapagbigay papuri o kaluwalhatian sa ating Panginoong si Hesu Kristo. Mga bata, ang katangiang ito ay discernment spirit. Dapat meron tayong espiritu ng pagkaunawa, compassion heart, may pusong mahabagin, kontento na sa kung anong meron tayo dahil tayo ay lubos na pinagpapala ng ating Panginoon. Palaging sumunod sa layunin ng Diyos at magtiwala sa Kanya. Doon nagtatapos ang ating aralin. Sana marami kayong natutunan mga bata. Hanggang sa muli, paalam! See you next week! Bye-bye!